Sa panahon ngayon kung saan ang inflation ay parang mabilis na kumakain sa purchasing power ng bawat pamilya, marami ang nagsasabi na kailangan nating magtago ng pera sa ilalim ng unan o bumili ng ari-arian. Pero iba po ang tanong dito. Paano kung ang mismong financial system na nakapaligid sa atin ay hindi na sapat para protektahan ang ating kinabukasan? Dito po pumapasok ang perspektibo ni Versan Algera, founder po ng Black Swan Capitalist na nagsasabing kailangan nating maintindihan kung bakit mahalaga ang gold at XRP. Hindi lamang po ito tungkol sa investments, kundi tungkol sa personal sovereignty. Ang kakayahan nating kontrolin ang sariling pag-aari sa panahon ng tuloy-tuloy na economic na pagbabago at government oversight. Sabi nga nila, sa panahon ng krisis, ang totoong halaga ay matatagpuan sa assets na hindi kayang manipulahin ng estado o ng traditional na banking system. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano ba ang koneksyon ng gold sa personal freedom. Kapag pinag-usapan po natin ang gold, hindi lang siya simpleng shiny metal o pangdekorasyon. May libo-libong taon na itong nagsisilbing neutral asset. Ibig sabihin, hindi mo kailangan ng gobyerno o bangko para kilalanin ang halaga nito. Ang gold ay nag-survive po sa lahat ng form ng krisis. Sa pandemya, war, depression, hyperinflation. Kaya nga si Algera ay nagbigay diin sa salitang freedom dahil kahit bagsak ang ekonomiya, kahit nag-collapse ang mga currency, ang gold ay nandyan pa rin. Ito ay asset na hindi po basta-basta ikakandado ng isang central authority. Hindi tulad ng fiat na pwedeng i-print ng walang hanggan. Hindi mo pwedeng gumawa ng bagong gold sa printer. Kaya sa mindset ng BlackRock Swan Capitalist, ang gold ay parang anchor, isang tunay na matibay na tagapagtanggol ng wealth generation over time. Ngayon ay paano naman po pumapasok sa XRP sa digital age bilang modern gold? Kung ang gold ay physical na simbolo ng sovereignty, sa XRP naman ang digital evolution nito. Maraming analysts ang gustong ikumpara ang price movement ni XRP sa gold, pero hindi iyon ang punto ni Ginong Algera. Para sa kanya, si XRP ay neutral bridge. Hindi niya kailangan ng central bank, wala itong government override, at hindi po kayang i-freeze o baliktarin ng direkta sa protocol level. Kahit si Ripple mismo, walang capability na tanggalin ng karapatan. Wala po silang kakayahan na tanggalan ng karapatan ang mga users. Kaya kung ang gold ay neutral sa physical world, sa XRP ang digital counterpart na may parehong prinsipyo ng autonomy. Dahil sa bilis, low cost, at global settlement capacity, nakikita ito ng mga holders bilang tool sa bagong financial paradigm kung saan ay isang paraan na hindi namamagitan ang outdated rails ng banking system at regulators na laging nakatingin sa kita mo. Ngayon ay paano naman po ikinonekta ni Ginoong Olson ang taxation at asset control? Sa interview na pinag-usapan po sa video dito ni Ginoong Chris Olson at saka Ginoong Tucker Carlson, tinutukan niya ang pinaka-uncomfortable topic para sa mga financial beginners. At yan po ay ang tungkol sa taxation. Ang punto po ni Ginoong Olson ay hindi simpleng ayaw ko magbayad ng tax. Ang punto po niya ay control. Kapag ang bawat sweldo, kita at galaw mo ay laging binabantayan, nagiging resource ka ng gobyerno, hindi citizen na may sariling sovereignty.
Ang sinasabi po niya ay simple. Hindi ka nagtatrabaho buong taon para sa lifetime stability kundi para tuparin ang mga obligasyon na hindi mo naman pinili. At madalas ginagamit po sa policies na hindi mo sinusuportahan. Ang ganitong cycle ay ang ganito pong cycle ng dependency ay lumalaban sa core principle ng wealth preservation. Kung wala kang option outside ng system, wala kang tunay na ownership. Para sa kanya, iyon ang nagiging invisible cage. Ngayon ay bakit po ba nakakatakot ang generational wealth sa ilalim ng centralized control? Kapag pinasok po natin ang konsepto ng generational wealth, dito talaga nagiging malinaw ang problema. Ayon po kay Ginong Olson, ang present tax structure at financial monitoring ay kumikitil sa kakayahan ng pamilya na mag-ipon at ipasa ang yaman sa susunod na henerasyon. Lahat ng assets mo, from bank to property to business revenue, ay may layer ng supervision. Ito po ang dahilan kung bakit ang mayayaman ay gumagamit ng non-centralized vehicles para isecure ang kanilang legacy. Gold, hindi mo basta mauubos yan. XRP, hindi mo basta marireverse ang transaction sa protocol. Ito ang financial freedom na literal na hawak mo. Hindi permissioned base. Kung nakadepende ka sa isang system na tuwing kumikita ka, may kasama itong string ng obligations. Hindi po ito tunay na long-term stability kundi permanent debt sa state. Ngayon, totoo bang si XRP ay walang centralized na master key? Ito po ang pinaka-critical sa mga believers ni XRP, ang sovereignty sa digital world. Marami po ang hindi alam na kahit si Ripple mismo ay walang direct control sa XRP network. Ang XRP ledger ay independent. Ang validators ay distributed. Kahit freeze na freeze ang banking system mo, si XRP ay libre. Ang pera mo ay gumagalaw sa seconds, hindi po days. Hindi mo kailangan ng SWIFT. Hindi mo kailangan ng correspondent banks na parang middle boss na kumakain ng oras at saka fees. Ito ang dahilan kung bakit maraming holders ay nakikita si XRP bilang weapon sa laban kontra sa centralized choke points. It's not about price pump. It's about freedom. Ito rin ang parehong prinsipyo ng gold kung saan ay a currency without a king. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Kung susumahin po natin, malinaw ang mensahe. Sa panahon ng destabilization, neutral assets are survival tools. Ang gold, ang physical safeguard. Sa XRP, ang digital pathway. Isa ang ancient guardian. Isa ang modern bridge. Kung gusto mo ng sovereignty, hindi mo pinipili. Isa lang. Lalo na kung pinoprotektahan mo hindi lang sarili kundi kinabukasan ng pamilya. Personally, naniniwala ako na ang mga natauhan ay alam ang kahalagahan ng hybrid model na ito. Hindi mo nilalaro ang market. Hinahanda mo ang sarili sa panahon ng matinding economic shift. Kaya ang tanong ay hindi bullish ba sa XRP, kundi handa ba tayo kung biglang bumagsak ang sistema? Dahil kapag dumating po ang Black Swan, walang oras para magdalawang isip. Dapat may hawak ka ng gold at XRP. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.